Para sa maraming Katolikong Pilipino, ang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015 ay naging simbolo ng pag-asa at nag-iwan ng inspirasyon sa mga nakasalamuha ni Lolo Kiko. Balikan natin yan sa report ni Ian Cruz. Ang kilalang katangian ng mga Pinoy na pagiging hospitable, mainit na pinaramdam sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa noong January 2015. Bata man o matanda, babae o lalaki, nagpakita ng umaapaw na kasiyahan sa presensya ng pinakamataas na lider ng simbahang Katolika. Bagay na sinuklian ng Santo Papa ng ngiti at kaway. Dama ang mainit na pagtanggap sa Santo Papa mula sa Maynila hanggang sa Leyte na nooy bumabangon pa lang sa hugupit ng bagyong Yolanda. Naging simbolo ng pag-asa at pagbangon ang presensya ng Santo Papa. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Malapit sa mga kabataan at salat, binansagan siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Mga bata. At bakit At sa harap ng mga lider ng bansa, It is now more than ever necessary that political leaders be outstanding for the honesty, integrity, and commitment to the common good. The great biblical tradition enjoins on all peoples the duty to hear the voice of the poor. at sa mga tauhan ng simbahan. Only by becoming poor ourselves will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Panawagan ni Pope Francis ang pag-aruga sa mga mahihirap at pamumuhay ng payak para maunawaan ang nararanasan ng mga kapuspalad. Ang misa ng Santo Papa sa Quirino Grandstand dinaluhan ng nasa 6 hanggang 7 milyong individual, dahilan para maitala itong pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan ng mundo. Don't forget to pray for me. God bless you. Isa sa mga nakasalamuhan ni Pope Francis noon, si Dulce Ponzalan na tumugtog ng ukuleleng gawa pa ng Yolanda survivors. Tinugtog ko sa kanya, naluha siya, and then binigay ko na sa kanya. Ang kanilang engkwentro, 2 beses pang nasundan sa Vatican. Maging si CBCP President His Eminence Pablo Cardinal David, inalala ang di malilimutang engkwentro sa Santo Papa noong 2019. Noong time na yon, I was facing 5 criminal charges, no? At nabalitaan niya yon. At nung papalabas na, siya pa yung nagsabing, pwede ba kitang i-bless? Then he prayed over me. Gift of God naman kung ituring ni Lingayen Dagupan Archbishop Soc Villegas ang kanilang maikling pag-uusap ni Pope Francis noong 2018 kung kailan nakaranas siya ng mga pagbabanta. He assured me to keep guiding the people. You have to suffer for what you preach and teach, but do not get discouraged because this is part of our task. He encouraged me, he gave me a hug, and said, carry on. Kani-kanyang misa naman ang iba't ibang simbahan sa bansa para ipahayag ang kanilang pakikiramay sa Santo Papa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.